So, meron tayong given. So, yung gagawin natin is, ano bang gagawin? Long division, synthetic, parehas na lang. So, pag long division guys, first term to first term lang naman to. Like, kung okay na exponents mo, eh, di okay na. Case. Pero, ayan guys, oh, baka gusto nyong mag-subscribe. Di man mahirap mag-subscribe eh. Ay, anyways. Pero meron na ako na itong mga videos guys. Kaya tamad lang ako ulit mag-edit eh. Tsaka wala ng CapCut. Saan mo pwede mag-edit? Hindi kasi na-free yung CapCut. So, copy lang natin divisor. Paano kung hindi okay yung given? Alam, bakit hindi siya okay? Ay. Baliw na ako guys. Alas 10 na ba? Ay, hindi pa. Hindi. Kailangan lang guys na ano, na yung exponent mo sa dito guys is ay ito given na pangalawa. Grabe naman yan Sheila guys. Sige, mamaya try natin. Kung yung exponent mo guys, okay na yung exponent dahil meron siyang 3, 2, 1 tapos constant, gets na yun. Then first term to first term lang. So first term divide mo dito guys. So magkakaroon tayo ng 4x cube divided by x squared. So magiging 2x squared. Lagay natin yung sa may squared syempre. Then multiply lang natin to dito tsaka dito. So magkakaroon tayo ng 4x cube. Then this will become 2x squared. Then kapag nag-subtract, remember magpapalit ng sign, Then maka-cancel na tong first term. Then ito magiging, anong sagot dito guys? Nakita ba? Yan. Anong sagot dyan sa x squared minus 2x squared? Mali. That is negative x squared. Then bring down natin yung negative 3x. Bakit negative x squared? Hala ka sa integers, lagot ka dyan. Hindi. Punta ka dito guys oh. Sa fundamentals. May fundamentals dito ano? Sheila ba yun? Yan. Then, divide mo lang yung first term sa first term. Pag dinivide natin to guys, anong kalalabasan? Yung negative x squared sa 2x. Grabe naman si Sir AJ na naman guys. Negative 1/2. Pero may variable x pa yun guys ha. That is negative x over 2. Parehas lang guys yung x over 2 sa tawag dito. Sa 1/2 x. Parehas lang yung guys. Paliwanag natin. Hamba lalagay. Wag dito guys. Ito na lang kabila. Di ba meron sabi natin nagdi-divide? So meron tayong negative x squared divide 2x. So simplify, magiging negative 1/2. Then nababawasan lang tong exponent guys, magiging x. Pwede siyang nandito, pwede rin siyang nandito sa taas. Pares lang yan. Ay, masawang sabay. Ayan. Anyways, basta ka lang yun guys. Gets yun. Gets yun. Basic. Paano if not fraction? Magka-fraction talaga to guys. Kahit balik-balik ta rin mo to. Kasi itong denominator mo guys, itong divisor mo, may more than 1 yung ano niya eh. Yung coefficient nito ng linear mo, more than 1 yung coefficient ng variable x. Talagang magka-fraction yan. Bahala ka. Ayaw maniwala. So pag minultiply natin to guys, magiging negative x squared. Negative x squared, tama. Then negative x over 2 times 1, that is negative x over 2. Then pag sinubtract, magpapalit ng sign. Sabi ng teacher namin na wag daw kami gumamit ng fraction as decimal, kaya ayun, 0 kami lahat. Ha?
Pwede ba yun? Hindi ko gets. Kasi nga, ano ba to explain? Kapag kasi guys yung given mo 2x plus 1, kahit gumamit ka ng synthetic dito guys, magkakaroon ka ng 2x equals to negative 1, that is x equals to negative 1 half. So meron siyang denominator talaga. Wala ko nga dyan. Then magkakaroon tayo nito guys, cancel. Then eto guys, magiging negative 3x plus x over 2. Ano na to guys? Ano nang magiging sagot natin dito sa negative 3x plus x over 2 guys? X over 2. Wala, di marunong mag-divide. Sagot. One half. Wala, one half daw. So meron tayong 3x negative. Ito yun, plus x over 2. Kasi positive na siya guys. Hindi, LCD lang to guys. Then magiging negative 6x plus x. Magiging negative 5x siya guys over 2. Hindi. Hindi marunong mag plus. Lagot kayo guys. Bahala kayo dyan. Magiging negative 5x over 2 yun guys ha. Hindi kayo marunong mag LCD guys. Wala kayo guys. Bahala kayo dyan guys. Hindi kayo nakikinig sa tinuturo ko guys. Hindi. Ganito guys oh. So diba sa LCD natin, kunyari meron tayong 1 na plus 3. O kunin mo yung LCD. Kung may whole number ka, lagyan mo ng 1. 2 tsaka 1. LCD nyan is 2. Then divide mo siya dito. Then multiply mo doon. So 2 divide 2 is 1 times 1, that is 1. Then may plus doon, copy mo. Then gawin mo siya dito. So 2 divide 1, that is 2 times 3, that is 6. So magiging 7 over 2 yon. Same siya dito guys. So big sabihin, kung meron ka ditong over 1, LCD nito is 2. Then divide mo siya dito. Then multiply mo doon. Then 2 divide 1 times negative 3, that is negative 6x. Then 2 divide 2 times x, that is x. Then negative 6x plus x, that is negative 5x over 2. Anyways. Yun. Bring down natin yung next number. Gets yun. Fraction lang. Ay. Hindi. Pero ganoon siya ginagawa guys ha. Then ito guys, pag dinivide natin to dito, anong kalalabasan? Divide, ito dito. First term sa first term lang. So kung meron kang negative 5x over 2 divide 2x, anong kalalabasan? Sagot. Okay lang mamali. At least makakorek natin yung misconception nyo. Samat lang nga ni. Ha? Sagot. Simplify na ba yun? Negative 6 over 2 ba guys? I think that is, diba divide? Pala kayo guys. Marami kasing ways ng pag-solve na ito guys. Magiging negative 5/4 siya. Wala siyang variable guys. Kasi nasa constant term ka na. Opo, reciprocal pag nagdi-divide. Then ito guys, pag multiply natin to dito, magiging negative 5x over 2 siya. Mabilis to guys. Char. Hindi, multiply lang yun eh. Gets na yun. Magulo ba? Hala kayo guys. Magulo ako magturo ngayon. Branot kasi. Wait lang ah. Namnamin yan muna. Sundan ba? Di mo gets? Oo nga eh, pag malapit na alas 10 eh, nababaliw na tayo guys eh. Hindi. So ayun guys, subtract lang natin. Bagalan ko lang nga, nakakaya naman.
So magkaka-cancel to. Then ito magiging 1 plus 5 fourths. So ano to guys? 1 plus 5 fourth. Nako po. Nako po. Sino kaya makatama? Hindi. Wala naman tayo nung guys. Anong sagot dito, JM? Sagot! Ayun. That's correct. Christian. Wala na. Tapos na. Sagot na ni Christian. Yung tagal mo. Alamin na 5/4 guys. Pares lang yun guys. Pero fraction na lang. Gets yun guys wala. Tagal-tagal. Wala. Bawal. Mabilis dapat guys. So, ibig sabihin guys, yung magiging answer natin dito is magiging 2x squared minus x over 2 minus 5 over 4 then plus 9 over 4 over hindi na divisor natin 2x plus 1. Pero you can simplify this like magkakaroon ka ng 2x squared (9 over 4 times 2x plus 1). Pwede ba yun? Pares lang ba yun? Pares lang to guys. Check natin. Checking. Huwag na natin i-synthetic guys. Checking na lang. Pares yun syempre. Ko pa. Ay, joke lang. Pares yun syempre. Ko pa. Ay, joke lang. Nag-run out. Andyan pa ba guys? Ang mga persons of interest. Andyan pa ba kayo guys? Hoy. Sagot. Nag-brown out kasi busy to eh. Wala kasing signal dito eh. Brown out nga eh. Malakas hangin. Malakas hangin ngayon dito guys. Basta pag nawawala yan sa live, nag-brown out yan or walang signal. Di mo na ako mag-end basta-basta eh. Ako pa ba? Ay, ako lang. Anyways, balik na tayo guys dito. Check na tayo. So, paano ba ito chine-check? So, same lang siya guys sa divide. So, kapag nag-check, diba, minamultiply lang to. Then, kung may remainder i-add. So, which means magkakaroon tayo ng 2x squared, yung quotient, minus x over 2, minus 5 fourth, times yung pag ganito ba yung way natin or pababa, sige ganito na lang para may trail, then plus yung remainder na 9 over 4. Yan, gets yan ha. Yung may 0x, nasa na yung given mo? Napag mo ulit Sheila May. Ay Sheila Mamaro eh no? Anyways, multiply lang natin yung 2x squared sa 2x, that is 4x squared, a cube I mean. Then 2x squared times 1, that is 2x squared. Then negative x squared times 2x, that is negative x squared. Dapat marunong ka mag-multiply Then negative x squared times 1, that is negative x squared. Yan na gets to. Gets yun. The negative 5 fourth times 2x, that is 5x over 2. Pero negative. Oo. Parehas lang kakalabasan nito guys sa synthetic. Kasi parehas lang naman yung given. The negative 5 fourth times 1, that is negative 5 over 4. Then plus yung 9 over 4. So sa case na to guys, combine like terms lang. So meron tayong 4x cube. Kakapi lang natin yan. Then yung 2x squared minus x squared, pwede nyo i-combine kasi parehas sila ng variable and exponent. So magiging plus x squared na yan. Then meron tayong variable x dito guys. So meron tayong negative x over 2 minus 5x over 2. Pag in-add mo to guys, anong kalalabasan? O pag sinubtract mo to guys na negative x squared minus 5x over 2. Ano yun? May mission?
PK. Ano ba tong PK? Pwede ba mag PK? Di ba may kalaban yun? Then magiging negative 3 to guys ha. Gets ba yun? Gets yung kasi negative 1 minus 5 magiging negative 6. Negative 6 divide 2 is negative 3. Eh may variable x sila. So ikakopy mo na yung variable. Then ito similar fraction. So negative 5 plus 9 that is 4. Then 4 divide 4 that is 1. So positive 1. So ito na siya ulit. Gets yun. Nag times ka lang naman tapos nag plus eh. Ano pa ba? Synthetic. Pag synthetic kasi pares lang naman to guys. Pero lagay na natin para may kodigo na. Ay. Char. Hanggang dyan pa ba kayo guys? Comment nga kayo kung nandyan pa kayo guys. Say present. Charot. Char lang. Anyway, kung synthetic guys. Yung ginagawa kasi natin synthetic. Ito yung given. So, copy lang natin. Ito pala yung given, no? Wait lang, ani. Sayang space. So, di-divide natin to sa 2x plus 1. So, equate lang muna natin guys yung divisor sa 0. So, technically, magiging x equals to negative 1 na yan. Then, eto na guys yung gagamitin natin pang multiply sa mga coefficients. So, ibig sabihin, lagay natin si negative 1 half. Then, kunin natin mga coefficients ng given na dividend wherein dapat naka-arrange yung exponent descending order. So 3, 2, 1 then constant. So that's okay na. Copy lang natin yung 4 followed by 1 and negative 3 and 1. So remember guys, kapag binomial lang yung given na dividend, 1 lang yung kailangan natin na term sa right side. Sa rightmost na magsiserve as denominator. Remainder. Basta ganun yun. Pero kasi pag trinomial guys, ibang usapan yun. So sa case na to, bring down lang natin yung 4 then multiply natin sa kabila. So magkakaroon tayo dito ng negative 1 half times 4 that is negative 2. Then i-add natin to magiging negative 1. Then negative 1 times negative 1 half that is positive 1 half. Then pag in-add natin to guys, that is ilan ba to? 5. Negative 5 over 2. Bahala kayo dyan. Then negative 5 over 2 times negative 1 half that is positive 5 over 4. Then pag in-add natin to guys, magiging 9 over 4. Same process na siya ulit sa ano guys, sa coefficient neto. Like magiging, 'di ba, nag-start tayo sa cube. Bawasan mo siya ng isang x kasi yung divisor mo is 1 lang. So, 3 minus 1, that is 2. So, yung first term mo, magiging 4x squared. Ay, wait lang pala guys. Di pa tapos guys. Kasi meron pala tong divisor. Yung fraction. Pag fraction pala guys, yung number na ginagamit natin guys, kailangan natin to i-divide both by 2. Yung quotient na nakuha natin sa synthetic. Pero ito lang guys yung i-divide natin. Kung ano yung big sabihin kasi, kung ano yung denominator ng pinang-divide natin, di-divide mo yung quotient na nakuha mo dito. Except sa dito guys, sa remainder. So yung 4 divide to magiging to yun. Then yung negative 1 over 2 is negative 1 over 2 pa rin. Then yung negative 5 over 2 divided by 2 magiging negative 5 over 4. Then yung remainder natin na 9 over 4. So plus na natin yan. Tapos yung 2x plus 1. Pero ito guys, kung nag-start tayo sa cube, bawasan natin siya ng 1 maging x squared. Then followed by x din yung constant. So dahil minus naman to, kahit di natin lagyan ng plus. So babalik pa rin tayo dito. Anyways, yun siya ginagawa. Yung bottom line, pag fraction, kailangan mo siya i-divide yung mga quotient na synthetic. Gets? Nagets nyo? Uy. Bahala kayo dyan. Then pwede mo to i-multiply guys. Like sabi nga natin, pwede mo to gawing ganito. Anyways, okay na yun.